NBI under Attorney Matibag. Hindi ko nila lahat again, no? Matitino yung mga taga-NBI. I know na alam nila itong nangyayaring to. And sayang, again, yung Bureau, dahil sana sa gitna ng krisis, yung sana mga nagtataas ng presyo ng bilihin na illegal, yung mga middleman na nag-hoard para mas mataas ang presyo, yun sana yung gawin nila sa ngayon para makatulong sa taong bayan na huwag tumaas yung bilihin dito sa ating bansa. Pero hindi. Ang inatake nila yung mga kalaban sa politika. Kasi ito si Batibag, no? Ano yan eh, kaya naman, obviously, no, kaya nilagay yan ni Bangag dyan, because he's going to deliver, he's going to protect and defend the mastermind, which is Bongbong Marcos, di ba? But I want to put a human face dito, sinisiraan ng puri nitong si, ni Matibag. Julie and I are friends. I've sat in the dining room table of Secretary Mike, and he's one of the loveliest families I've ever seen talaga, and the children are lovely, they're well brought up. Hindi sila yung entitled na mga spoiled na mga, they're just really good kids, no? So yung kawalang-yaan na ginagawa ni Matibag at ni Bongbong Marcos, hindi natin pwedeng palampasin yan kasi sinisiraan niya at winawasak niya yung mabuting pangalan ng mga taong ito. Pastanganan at karumal-dumal, undeclared ang martial law, pero parehong-pareho sa pangil at bangis ng pasismo sa panahon ng martial law ginagawa sa inyo, Congressman Mike. Give it to dating congressman at dating naging secretary to the cabinet ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At the same time, naglingkod po ito sa Kongreso si Congressman Mike Defensor. At kukuha na natin siya ng update kasi nagulat po ang lahat. Bigla na lang hinataw ng abusado, malisyuso na mga pagsasampa ng kasong kriminal ang kanyang asawa, ang kanyang anak, at pati po ang mga negosyo nila. Nalihitimo at walang kinalaman po sa political position and stand na bitbit ni Congressman Mike Defensor ay hinataw na rin po at linatigo, damay pati ang mga manggagawa na kabahagi po ng kabuhayan at pang-ekonomiyang tinutulungan nila Congressman Mike Defensor. Please explain to our people, Congressman Mike, ano po itong mga pangyayaring malawakang panggigipit at pang-aabuso sa inyo sa ilalim ng gobyerno ngayon. Actually, kay Eric, Doc Lorraine, hindi lang ako kumikibo, pero siguro 2 months ago, may isa kaming family-owned business na corporation. So, tinira nila to and nagkaroon ng suspension. Because of that, kailangan din muna mag-suspend yung operations at matanggal yung mga manggagawa sa trabaho. Pinag-usapan to and nag-iyakan yung mga empleyado, nag-iyakan yung senior management team. But alam nila, may problemang kinakarap. At yun nga, dahil dun sa kaso, indefinite yung ginawang suspension. Pangalawa dito, may isang kumpanya na nag-invest ako. Maliit na investment, I was the minority shareholder. Pagkatapos, ang ginawa na naman ng NBI, nagkaroon ng warrant, search warrant, inatake nila, and again, kinlose nila yung corporation. And malaking corporation to. Again, I'm a minority owner. Wala pa akong 5% dito sa ownership. And ang tinamaan dito mga empleyado, almost 700. Wow. Because close yung operation, suminto lahat, walang sweldo yung mga tao, and suspended lahat. Ngayon itong huli, ang ginawa nila, meron kasi doon sa establishment namin, nakapunta ka na doon ka, Eric, may isa sa mga lessor, yung Chicago na KTV, inattack nila. Okay, pag-attack nila, supposedly sinasabi nila, human trafficking, which is under the law, is mabigat yan ha. Yung human trafficking, para kang may coercion, pinipilit mo, may intimidation, para bang sex slaves. Yung dating, na parang ginigipit mo yung mga babae at ganyan. And then yung hotel, sabi nila, oh, sino ba tong hotel na to? Nakita nila doon ng operations. Kasi iba yung pagmamayari ng buong establishment, marami mga investors doon, marami nga doon kakampi ng administrasyon, na apolitical naman, pero hindi sila involved. Pero yun nga, and then yung isa doon was the hotel. Iba rin ng investors doon na nagpapatakbo ng hotel ng operations. Ang naging problema nila, tinira nila kagad yung wife ko at saka yung anak ko. Sabi nila, oh, involved kayo dito. So therefore, kakasuhan din kayo. Alam ko yung direksyon nila kasi ang gusto nila, non-bailable, makulong yung aking asawa at ang aking anak. So yun, para sa akin, napakasama nung ginagawa nila na dahil lang, as I sinabi mo nga kay Eric, Doc Lorraine, I've been in the cabinet for 9 years. 9 na taon.
Never ako nagdipit. Never ako nagpa-BIR o tingnan nyo to, hanapin nyo tong negosyo nito. Kasi ang feeling ko, magdebate tayo at mag-away tayo sa politika. No, it is within the parameters ng politics na magdebate tayo, mag-away tayo, titirahin kita. Maybe I use resources. Like ngayon, may social media, I may be using resources against you. Pero ang ganun lang. You do not involve the family, you do not involve family members, lalo ito, asawa, anak. Kasi nga, mali na yon. Medyo hindi na yon parang pinipersonal mo na, no, yung nagiging direksyon. And doon ako nagugulat na alam mo marami rin akong kaibigan, and I know Doc Noray, maraming kaibigan din yan sa cabinet sa ngayon. Pero alam natin kung ano yung away, ano yung debate natin, ano yung pwede tayong magkaiba ng posisyon o pananaw. But it was never personal na may mga attacking ginagawa na katulad nangyari ngayon. I know kay Doc Noray, medyo ganun ang ginawa nila, di ba? Na parang ganun yung inatake. Kay Eric, dire-diretso rin ang pagkakaso sa'yo. Ako, hindi lang sa akin may kaso, pati yung asawa ko tsaka anak ko. Nagpasabi na ako Sabi ko, kasuhan niyo na ako. Ako ang ikulong ninyo. Pero huwag niyo namang idamay yung aking asawa at anak. Yeah. Ma'am, Sec, ma'am, ganito ma'am, guide ma'am. Yeah. So they're really hitting you where it's going to hurt you because you're one of the louder voices. Though you inspire a lot of people kasi talaga isa ka sa mga leaders na nagsasalita, no, na nagre-risk ka, 'di ba? So and you're not alone, as you said, 'di ba? The Vice President, just a few days ago nakita natin, no, yung pagwawalang pambabastos ng Marcos administration and yung paggamit ng government institutions, binibend talaga nila yung law, no, para maipit. And alam mo ba, Sec, no, sa KOJC, kahit yung mga suppliers, hindi members ng KOJC ha, mga suppliers lang nila dahil marami silang mga events, no, mga ganyan. Even their suppliers, hinahabol at fini-freeze yung accounts. Imagine, no? So, I think we have seen something like this in our history. It was during the Marcos administration again, right? But in between that, no, with other presidents, hindi natin nakita yan. Am I correct? Yes, correct. Wala akong nakitang ganyan. Of course, yung kanina nga sabi nila, paano yun? Sec Mike, may mga problema daw, may mga mali. Sabi ko, ano? Ang pinag-uusapan natin dito, isang KTV club sa isang building o sa isang establishment. Parang yan sa Soler, may KTV club yan. Sa Okada, may KTV club yan. Sa Resorts World. Yan ba trabaho ng NBI na tutukan? Yan ba trabaho ng NBI na sa dami ng ating problema sa criminality, yan ang titingnan niya? Number two, sinundan talaga ako Diba? From one company to the other and to the next. Sa akin, ang mabigat sa akin, at ito talaga nag-iyakan yung mga empleyado nun. Marami nga doon, may isa pa nga doon, BBM ngayon, galit na. Kasi, syempre, ang sakit sa kanila na may trabaho sila, may crisis ka ngayon, saan sila kukuha ng pera? Lumalaki ang problema natin sa unemployment. We are confronted with an unemployment rate that's going up, and the crisis is, yung crisis talagang nagpapahirap sa maraming tao. Ngayon mo titirahin because of politics, itong mga ganito. Diba? Dapat ang tinira nila si Mike Defensor. Dapat ang tinira nila ano yung issue ni Mike Defensor. Humanap sila ng issue against Mike Defensor. Pero yung idadami nila yung mga empleyado, idadami din nila yung revenue ng gobyerno. Parang wow. Talagang siguro nga Doc Noray, ang sabi nila, hindi, kailangan ito gawin natin para patahimikin itong taong to at huwag na magsalita. Hindi na ito makatao, Congressman Mike, didiretsuhin kita, Congressman Mike Defensor, bago ko puntahan yung ilang aspeto na gusto naming ilinaw sa iyo. Kamusta naman po inyong asawa at inyong anak? At ikaw, sa pagharap ng ganitong uri ng karumal-dumal na madumi at mabangis na uri ng panggigipit ng Estado, never seen before in the last 20 or 30 years, at naaalala natin muli ang panunumbalik ng pangil ng diktadura sa tatay nito. At ngayon, wala nang pakundangan. Di bali nang durugin ang mga negosyong lehitimo, wasakin ang pamilya, sirain ang buhay at kabuhayan ng mga manggagawa, basta walang magsasalita at magiging kritiko sa gobyerno. How are you facing this kind of very deep and serious challenge to your family? Ang asawa mo, ang anak mo at ikaw, Congressman Mike. Alam mo ka, Eric, siyempre yung asawa ko tsaka yung anak ko, hindi lang yung hindi nakasuhan, pati lahat ng mga anak ko, including yung mga hindi nakasuhan, siyempre nag-usap kami when it happened. And nakikita ko, yung mga si Julie, na kilala nyo naman, no, Doc Lorraine and Ka Eric,
Hindi naman to ganun eh. Hindi naman to involved sa, of course, matatag siya. May Yeah. paninindigan siya. Pero hindi to involved sa politika eh. Diba? Hindi Yeah. naman to yung sasabihin mo ng left and right, may opinion. Wala naman tong ganun eh. And first time na na-involve sila sa ganito. Naintindihan ko na hindi sila sanay, may Mhm. pangangamba. I would think may takot. Normal sa isang tao yan. Pero yung paninindigan ng pamilya ko, sila din mismo nagsabi, no? My wife, sabi niya, ayoko naman ng ganito. Ayoko na tumahimik ka dahil tinakot kami. Tuloy mo yung ginagawa mo, ituloy mo yung sinasabi mo, and kaya namin. Kaya namin. Wow. Believe, saludo kami Congressman Mike. Ang follow-up ko na tanong sa iyo, dapat i-secure mo na rin ang pamilya mo kasi baka ang next level nito ay pareho din sa nagaganap sa akin. I was threatened na i-raid ang bahay ko sa Iloilo, tataniman ng mga kung ano-anong illegal, droga, baril, explosives para damay din mga anak ko. Ini-expect ko yun, Congressman Mike, na mag-escalate pa ito. Ano ang iyong magiging, maliban doon sa, you don't have to communicate your legal moves on this. Alam kong nag-meeting na rin siguro ang pamilya at mga abogado ninyo. Pero saan mo nakikita ito hahantong at saan ka pwedeng kumapit at paano ka kakapit? Kasama kami nila Ma'am Lorraine at ang mga mamamayan ngayon na nakikinig sa iyo. Sa ganitong uri ng kalapastanganan at karumaldumal, undeclared ang martial law pero parehong-pareho sa pangil at bangis ng pasismo sa panahon ng martial law ang ginagawa sa inyo, Congressman Mike. Saan ka kakapit nito at ano ang pwedeng mga hakbang na dapat gawin at panghandaan ng iba't ibang mga alyansa at mga grupo na mayroong similar na pananaw at paninindigan sa inyo, sa pamilya mo? Alam mo ka, Eric, tayong dalawa, umabot tayo sa isang punto nung ba, o ikaw pala, talagang inabot mo na nag-NPA ka. Ako, paakyat Opo. pa lang ng bundok nung So, kapanuhan ko sa kolehiyo. Ang ibig sabihin, umantong na tayo sa punto na willing tayo mag-alay ng buhay natin para sa bansa. tama. Ganun yung idealismo natin eh. Ganun yung ating Tama. pananaw. Uh, Along the way, well, nung nasa kongreso ko, nagkaroon kami ng laban noon kay Pangulong Erap Estrada. And we filed an impeachment case. Ako yung complainant. Mhm. Ganun din ang ginawa nila sa akin. Siguro hindi lang isa, dalawang beses may pangamba, may aabangan kami, maliliit pa yung anak ko. Umabot sa punto na sabi nila, ikukulong ka namin, kakasuhan ka namin. Pero, ganun din. Siyempre, nagkaroon ng pag-usap kami ng mag-asawa to be fair to her. And yun yung ano niya, kung ano yung paniniwala mo at maninindigan, okay yan. Eh ngayon pa, na mismong yung asawa ko, may opinion at may pananaw sa nangyari sa ating bansa. Kasi narinig niya yung korupsyon eh. Di ba? Kahit na ayaw niya ma-involve, narinig niya yung bilyong-bilyong nanakaw. Kilala niya yung mga tao narinig niyang nagnanakaw. At nakikita niya yung mga pag-uusap natin at nababasa niya lahat tungkol sa pagnanakaw. So, syempre, sa rin mismo, ayaw naman niya na yung aming bunsong anak na may birthday ngayon, eh lumaki sa isang lipunan na later on, eh wala pala siyang panggamot sa ospital, walang PhilHealth. Ayaw Mhm. naman niyang, di ba, later on, traffic na sa buong bansa, hindi ka pa rin makapag-subway kasi yung pera nilagay sa flood control. Ayaw Tama. naman niya na, di ba, pag biglang bumagyo, eh malunod yung kanyang mga apo o yung mga anak niya dahil yung Mhm. presidente kinamkam yung pera o kinuha, ninakaw. So ito yung mga bagay na umabot tayo sa punto. Sabi nga nung isang beses, kausap ko yung mga ilang opisyal, mga retired Mhm. officers. Sabi nila, minsan lang yung pagkakataon ng oportunidad na ilabas natin yung nasyonalismo at tapang natin. Tama. Hindi naman basta-basta yun eh, na bigla ka matapang, bigla mong mahal ang bansa. Pero yung opportunity to show that, yung oportunidad para maipakita yun, eh nandito. So, ako nagpapasalamat sa inyo, Ka Eric, Doc Lorraine, kasi nandyan kayo eh. No? Immediately, si Doc Lorraine nga, naglabas ka agad ng mga messages, ng mga Yes. nag-post. I saw you also, Ka Eric. Marami tayong mga kasama, hindi tayo nag-uusap-usap, nagtutulungan. And yun ang pasalamat ko, na alam ko may mga kasama ako na may paninindigan, may paniniwala. At alam ko, hindi lang basta pamilya ko yung kasama ko, kundi yung mga kasama ko sa pakikibaka sa sitwasyon natin ngayon, sa laban ng ating bansa, at yung ating paniniwala at paninindigan na nung December pa lang sabi niyo may makukulong. May nagnakaw at may makukulong. Eh ngayon wala pa rin. Pero ngayon, Yes. sabi nga ni Dr. Loren, kanina nag-usap kami, nakita ko yung kaso ni Ombudsman Boying, Mhm. na kay speaker, kinote niya doon si Gutesa, kinote niya doon yung 18 Marines, Mhm. and well,
yun naman yung kahilingan natin noon pa eh. Ang nakakagulat sa administrasyong to na yun dapat ang i-promote nila, yung ginagawa ni Boying. Kaysa yung pinopromote nila, ginagastosan nila ng pera, yung mga panggigipit sa mga tao. Tutukan na nila, ginagawa ni Boying. Yung iba medyo galit kasi hindi pa tumodo sa taas. Pero at least may ginawa, may hakbang na. Patuloy na tayo dun sa dapat at katotohanan. Sec, Yun, ma'am. Sec, Go may ahead po. tanong ako. Yung babalik lang ako doon sa, gusto ko lang maintindihan ng mga kababayan natin yung injustice na ginawa sa inyo. Okay? So, but could you explain na itong KTV na ito, you don't own that. Hindi inyo No. yan. No. Pero ang Oo. sinasabi ng NBI, yung human trafficking because of that company. Yes. Oo, yun daw. Oo. Ang sabi Pero- nila, Doc Lorraine, sabi nila parang itong Chicago nandito. Tapos sabi niya, oh, may hotel dito. O itong hotel, nakita namin, nandyan yung parang ownership nila, Mike. Parang gano'n. Sabi namin, hindi kami yan. Matagal na kaming wala dyan. Wala kami dyan sa, di ba nakita niyo yung building niyo kay Eric? May 7-Eleven. Oh, merong Korean restaurant. Ibig mo sabihin, Paano ako yun eh? mismo. Business complex compound yun eh. Nakita ko yun eh. Exactly. Maraming So- negosyo doon. Maraming So, negosyo doon. ano yung connection? Anong connection? Anong sinasabi ng NBI? Ano yung kiniklaim ng NBI? Ano yung allegation niya na connection ninyo ni Ang Julie? statement ng NBI, Ma'am Lorraine, kay Yeah. Congressman Mike, mas maganda mag-react ka dito. Napakinggan ko si Matibag kanina eh. Oo. Sabi, before tayo mag-on board, sabi niya, whole family is involved. Wow. And this is a serious series of human trafficking activities involving trafficking of women and possibly He said that? minor de edad. Yeah, sa interview niya, buong pamilya. Hindi pa niya pinangalanan si Congressman Mike, pero wala na siyang ibang nire-refer. Ito na. Kasi sino pa naman ang sinasabi niyang buong pamilya ang involved. So, nagulat ako. Ha? Buong pamilya nagtatraffic? Mike Defensor, anak ni Attorney Matt and Congressman Matt Defensor, pamangkin ni Miriam Defensor Santiago, at ang mga pamilya matitino at maayos at hindi balasubas ang record at hindi mga tarantado, biglang na-involve sa human trafficking. Please, Can I, ano? Congressman Mike. Yeah, wait, can I just Seka? Can I just put a human face to this? Kasi ito si Batibag, no? Ano yan eh, kaya naman obviously no, kaya nilagay yan ni Bangag dyan because he's going to deliver, he's going to protect and defend the mastermind which is Bongbong Marcos, 'di ba? But I want to put a human face dito sinisiraan ng puri nitong ni Matibag. Julie and I are friends. I've sat in the dining room table of Secretary Mike and he's one of the loveliest families I've ever seen talaga, and the children are lovely, they're well brought up. Hindi sila yung entitled na mga spoiled na they're just really good kids. No? So, ayang kawalangyaan na ginagawa ni Matibag at ni Bongbong Marcos, hindi natin pwedeng palampasin yan kasi sinisiraan niya at winawasak niya yung mabuting pangalan ng mga taong ito. Okay, Correct. okay, Sec. No? Please upon that, Congressman Mike. Well, Doc Lorraine and Kay Eric, una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kaibigan, mga tao na nagbibigay ng suporta at personal message. Pero kung mapapansin niyo no, even sa social media, ang daming attacks. Pag binuksan mo yung mga account, puro trolls. So talagang Yeah, daming very trolls. concerted. Oh, very concerted yung atake. But ang paano ko explain yung sitwasyon? For example, pumasok ka ng Soler, di ba? Sa Soler, meron diyang nightclub, may KTV dyan, dalawa pa true. ata. Meron dyan bar, meron dyan restaurants, meron dyan kung ano-ano. So Boutiques. parang so ang nangyari dyan is parang sinasabi niya, therefore, merong isang lessor o sub-lessor na nandyan, nag-ooperate, therefore kasama kami. So kami yung may-ari ng buong, hindi lang kami may-ari, I'm sorry, marami kaming investors na magkakasama. So assuming ka Eric, Lorraine, and all of us, no, as I've said, pag kinalkal pa nila yan, makikita nila yung mga marami silang mga kasamahan na identified with administration more than me, 'di ba? Kasi ako sa opposition talaga na ako. So, itong mga to investment lang. Ngayon, itong mga groups na to, itong building na to, maraming investor. Hindi ako 'yan, hindi lang ako. So, it's a corporation and there are many investors. Based on that building, may nagtayo, for example, as I said, Soler. Let's say may nagtayo ng bar. No, like in our case, meron dyan yung Blue Bar.
Ibang grupo yun, ibang investor yun. Ibang mga korporasyon ang nagrerenta. O, yung Tama. 7-Eleven, isang korporasyon din yun. So sila yung magrerenta and wala kaming alam sa mga operations nila. So just to explain that clearly, ang pinapalabas ni NBI, yung operations ni Chicago, alam namin. 'Di ba? Kung yung 7-Eleven nagbebenta ng, let's say yung 7-Eleven doon sa amin, biglang nagbenta yung droga yung cashier o yung Mm. teller doon, biglang, involved ka. No? Dahil kasama ka, lesson niyan. Hindi ganoon. Wala kaming Mm. involvement doon at wala kaming alam doon. So did Correct. he were charges filed against the owners of that KTV also? I'm not so sure, Doc Lorraine, pero to be fair to Mm. Chicago, pag sinabi mong human trafficking, parang yan yung yung isang lugar na kinukulong mo yung mga tao kasi nga Yeah, intimidation, by yeah, force, by yeah. puwersa, tinatakot mo. And it's an open area. Labas-masok Yeah. tayo doon, kwentuhan tayo doon. We've been there, Eric, nag-usap tayo doon sa complex, Yeah, no? nakapunta ako dyan, Congressman Mike, and hindi ganun ang atmosphere. It's very Mm. Yes. convivial, it was very open, at hindi Yes. po ganun na may pinapadlak, may mga prostitusyon, may mga droga, malabong-malabo po yun talaga, Ma'am Lorraine, kasi how can you do that when people and all eyes are there and open yan na lugar, hindi yan secret na lugar na parang kuweba na Oh, nandun ka sa loob. yun nga, so, yung kaso na inaano nila, ginagawa nila human trafficking, kaya nila ginagawa yon because if it's human trafficking, then it becomes unbailable. That's correct. Then You ang know, gagawin Congressman nila, Mike, may tanong kami sa iyo. Mm. Ma'am, excuse hindi Yeah, pa yeah, ito, go ahead, Eric, go ahead. Yeah. nasa prosecutor level pa lang ito, magkakaroon pa ng preliminary investigation. Pero Mm. syempre, nakakatakot, nakakabahala, kahit ako man siguro sa lugar ni Congressman Mike, ma'am, kapag pamilya ko na, mga anak at asawa ko nang involved, may epekto sa tatag ng loob mo kasi okay lang kung sa'yo direkta gawin, pero yung sa pamilya mo makikita mo, iba din ang feeling ng isang tatay, ng isang asawa eh. Alam natin yan kay Congressman Mike, kahit malakas siya sa paninindigan, mararamdaman niyang apektado talaga siya. Are you worried na ito ay i-railroad? At kapag i-railroad ito, may mga legal remedies pa ba na bago pag-iakyat sa korte ito, non-bailable kagad ito? Pinaghahandaan nyo ba ito, Congressman Mike? And you are taking serious legal defense and legal battle to fight this out so that ang karapatan po ninyo, ng inyong pamilya, ninyong anak, ninyong asawa, at ang karapatan ninyo bilang mamamayan ay maipagtatanggol ninyo sa ganitong kalapastangan ng puwersa ng Estado na ginamit sa inyo. alam mo, Eric, Doc Lorraine, tama yung binabanggit ni Doc Lorraine kanina na, of course, yung administrasyon, no, they're using and wini-weaponize nila lahat. Pero mapapansin mo, merong in particular na agresibo na nagpapakita ng talagang, ito gigipitin ko to. And I think si Attorney Melvin Matibag ang isa sa mga yan. Yes. Ayan talaga, marami nang kinasuhan sa atin sa ang NBI, maraming tinitiktikan. I'm sorry, yung NBI na karamihan dyan nagagalit. Ang NBI na Yes. karamihan dyan nagrereklamo. Okay? That's Ayaw true. nila ito nangyari. Yes. And kailan nga, di ba yung kay Kong Pulong, meron din silang dapat gagawin doon at biglang nag-mobilize yung mga taga Davao. So in particular, dito sa kaso ko, no? Itong si Attorney Matibag, recently napapansin ko, sunod-sunod ang kinakasuhan sa atin. Hindi ata naiintindihan ni Attorney Matibag o ni Melvin na ang binanggit ko kanina na ang politika may mga certain parameters yan. Kumbaga kahit nasa gera, meron tayong code. Meron tayong pinagbabatayan na laban. Pag That's isinama mo na yung pamilya, yung asawa, yung mga pribadong negosyo, yan masama yan, going beyond. And again, hindi ang buhay natin, sabi ko nga kanina may tumawag sinabi ko sa kanya, siguraduhin mo lang na kung hindi kami makulong, mapatay kami lahat. Kasi definitely, gaganti at gaganti yung mga kasamang pinahirapan niya. Yung mga kasamang ginipit nila. And more than that, itong mga empleyado. Grabe yung mga empleyado. Can you imagine, nagtatrabaho ka, wala ka namang alam sa politika. Yung iba nga doon na, to be honest, may isa ata kami, 2 empleyado na parang BBM pa talaga sila. And of course, hindi ko pinapwersa, kanya-kanyang opinion. O ngayon, anong ginawa nila? Walang trabaho yung tao.
Yeah. Balitain kita, Congressman Mike. Hindi man kasi magiging bulldog ang aksyon at parang asong ulol kung gumalaw itong si Matibag kung hindi yan iniutos at pinoprotektahan at kinukumpasan ng mas mataas sa kanya. And I don't think so it's the DOJ level. I think it's Malacanang, it's Marcos na at ang asawa nito na ganun kabangis at ganun katapang at lakas ang loob ni Matibag para gumawa ng abusado na hakbang at mga katarantaduhan sa pag-ikot at paggamit sa batas. Do you think it all goes back? Itong katarantaduhan at pananagutan ng halos state terrorism ang ginagamit sa ilan. Selective lang sa iyo, sa KOGC noon at ngayon kay Matibag, NBI at siya ang taga-bulldozer. Do you think it's Marcos call pa rin? Alam mo, Eric, hindi ko masabi in particular kung sino ang gumagawa ng call. May mga hinala ako, may mga naririnig ako. Nung araw kasi nung panahon ni Erap, ganyan din ginawa sa akin eh. Ginipit ako, lahat-lahat, pinipit ako. Yung mga pulis noon, lumapit pa sa akin, nagsosorry. Ang sabi ko sa kanila, hindi, kalimutan nyo na yan. Alam ko naman, nagamit kayo. Yung isa nga doon na appoint na Chief PNP, lumapit pa sa akin. Sabi niya, hindi daw siya may kasalanan. So, ang point ko, kahit na yung mga pulis na yon at the time that they had so much power, ano naman eh, kontrolado lahat, di ba? Titirahin ka namin, may issue kami sa'yo, gigipitin ka namin. Etong kay Belvin Attorney Matibag, eventually malalaman natin kung sino yung nag-uutos talaga. Eventually, parang itong flood control, napaka-swabe ng galaw nila. Ngayon, lumalabas na lahat eh. Sino nag-deliver ng pera, saan dineliver, anong address. So, ganun lang yan. No? At makikita natin lahat yan. Also, Yeah. Ma'am, go ahead. also Sec, no? The reason na tinatamaan ka, because I told you before, di ba? Nagulat kasi ako that you started being very vocal, di ba? And then ay pinapansin ko na galing naman na communicator talaga. I told you, you're amazing communicator talaga kasi very brave, very articulate, ganun. So in other words, kaya ka tinatamaan kasi very effective ka. You're inspiring a lot of people, diba? I So, agree. and I think that the primary intent is to silence you, to Yes. scare you into silence, diba? Siguro hindi matutuloy ito, pero nananakot sila. And I spoke to Julie earlier, and I asked her, "Are you going to be now silent?" And they said, "No, no, no." Like you said, no, we're not. And I want to thank you for that kasi grabe na yung itong si Matibag kasi no, hindi niya tinitignan yung nangyayari kay Martin Romualdez ngayon, 'di ba? Na dati just a few months ago, just a year ago, hari si Emperor siya, 'di ba? Kung Yes. lumakad, laki-laki ng Yes. siya na kahit Mm. sinong dumaan sa daan niya magiging prime minister siya, 'di ba? Lahat he'll cut everybody down to size. Now where is he now, 'di ba? So Matibag umiikot ang mundo, okay? Kaya nga. Can you imagine, Doc Loreno, yung binanggit mo? Kung sinabi lang niya sa 18 Marines, magpa-file si Ombudsman, tulungan nyo kami, ayusin natin yung delivery kay Yeah. Martin Romualdez. Sino Yeah. may tutulong doon? Yeah. Di ba? Tama. Yeah. Tama. Lahat ng ganito. Mm. Pero itong ganitong galaw, medyo iba to. And ang NBI is a National Bureau of Investigation. Supposedly, ang ina-attack niyan is yung mga crimes na national, no, not just the local crimes, not just the petty crimes. Kailangan Yeah. talaga itingnan niya yung mga malalaking problema ng kriminalidad. And parang pag wineponize mo yung ganyang enforcement agency, unang magagalit diyan yung mga kasamahan mo. Tama. Talagang magagalit ang mga NBI diyan. Yes. And nung interview pa lang namin, alam mo, Doc Lorena, talagang lapitan na sensya na po or hindi ho kami yan, no, mga ganyan. Mm. Pero ngayon na naman na bini-weaponize at pinopoliticize, naku, biruin mo, nakalagay pa yung mga pangalan ng raiding team. Diba? Nakalagay yung panggigipit nila sa mga tao. Iipitin mo yung mga tao sa nightclub. Iipitin mo yung, assuming yung mga customer service officers, yung mga nagmamanager doon. Wala nang trabaho ngayon eh. Bigyan yung trabaho mga yan. Di ba? I mean, okay lang, tingin ko. Pero gigipitin nyo, tapos walang sweldo. Paano yung pagkain ng mga bata? Now, you're looking at all the nightclubs. Ilan yan? Itirahin nyo lahat. Yan yung, hindi yan illegal ha. Walang, kumbaga, it's not illegal. And gigipitin nyo, maghahanap kayo ng butas sa kanilang lahat.
Kasi pag gumanap ka naman ng butas in anything, kahit na yung isang bahay mo, pinatakbo mo yung city engineering, hahanap sila ng problema. Kaya nilang gawin yan eh. You know, anything, they can always find a problem. Sabi nga ni Eric, pwedeng taniman kung sino man ang gusto nilang i-attack. And I think that's wrong. Kasi sayang yung agency. Which brings me to my second to the last question kasi ano, alam namin na Congressman Mike, birthday ng bunso po ninyo and nadisturbo po namin yung family gathering and event para sa pamilya at sa anak mo. May search warrant ba ito, Congressman Mike, ang mga operations nila? At kasi kung may search warrant ito, mayroon po yung deponent na ginamit na nagsasabi na may trafficking dyan. Were you able to get this information? And Yeah. are you privy to discuss that? No search warrant. No search warrant. Kasi nakita ko na yung NBI report nila eh. In fact, it was posted by them. Sila mismo yung nag-post eh. Walang search warrant. Kung nantahan lang nila doon, sabi na entrapment operation, ginather nila lahat, kinuha nila lahat ng details na makuha nila. Ganun Basta lang. po. Grabe. So, Ganun lang. madidismiss ito at Congressman Mike, Ma'am Lorraine, hindi ko maniniwala na lahat ay bobo at walang paninindigan sa Department of Justice. Madidismiss ito sigurado, Congressman Mike, pati sa korte at mananagot dito si Matibag. Kasi pag nag-apply ka, Congressman Mike, Ma'am Lorraine, ng search warrant, may deponent yan. May magsasabi na may krimen na nagaganap, may witness silang bitbit. So kung ganon, para pala itong grade na kunwari in flagrante delicto, kalukuhan naman yon na parang doon na ang ebidensya mismo, dumating sila at nasaksihan nila. Ang galing naman. Ganon bang nangyari, Yes. Congressman Mike? Eksakto ka, Eric. Inoperate nila, Wow. in-entrap nila yung mga tao, and then they gather the information. Doon sa isang kumpanya, meron silang search warrant, no? And indicated kung ano yung mga kailangan nilang kunin. Para din sila Correct. nakita. No? And then, yun din, in-attack nila, sabi nila, isasarado nila. So, ito yung nangyayari at ginagawa nila ng NBI under Attorney Matibag. Hindi ko nila lahat again, no? Matituloy yung mga taga-NBI, I know na alam nila itong nangyayaring to. And sayang, again, yung Bureau, dahil sana sa gitna ng krisis, yung sana mga nagtataas ng presyo ng bilihin na illegal, yung mga middleman na nag-hoard para mas mataas ang presyo, yun sana yung gawin nila sa ngayon para makatulong sa taong bayan na huwag tumaas yung bilihin dito sa ating bansa. Pero hindi. Ang inatake nila yung mga kalaban sa politika. Sec, so yung kasi very visible ka, 'di ba? You nag-headline, ikaw yung nagfa-frontline sa maraming mga events no na nagsasalita against yung flood control, yung plunder ni Marcos, 'di ba? So ang tapos mukhang yung sinabi ni Eric no, mukha namang maraming mali na sa procedure, etc., etc. Pero yung nakikita ko kasi biglang media operations, malaki dito. Malaki talaga yung media operations. Talagang frontline siya, ganun headlines, etc., di ba? So, the other intent is to humiliate, di ba? And to strike fear, not only in your hearts, but in the hearts of every Filipino. Pag nagsalita ko, tingnan nyo si Mike Defensor, nagalaw namin, no? Kayo, sino ba kayo? 'Di ba? Kung si Mike Defensor nga nagalaw namin, lalo pa kayo, 'di ba? No, ordinaryong mamamayan, 'di ba? So, napakahalaga na hindi kayo not blinking, you and Julie, 'di ba? Tuloy-tuloy na walang natatakot dito. So, can you comment on that? Yeah. Ay, bilhin mo naman, Doc Lorraine, yung 18 Marines, nagsabi na every 3 times a week may delivery, minimum 500 million, 1 billion. Nandyan, 18 Marines. Hindi wala kang nakita sa headline, di ba? And then, anyway, later on, nag-headline. Si Baste, I think, yun ang isa sa mga nagalit sila because si Baste is now heading the coalition. And then, nakita nila na one of the 3 organizers was myself. Ako yung tumutulong para ayusin. So, yun ang kinagagalit nila. So, talaga tama ka, Doc Lorena. Wow, human trafficking sa isang lugar na alam naman ng lahat na walang human trafficking, ginipit nila yung tao, tapos hini-headline nila. Number 1, I think it's also to humiliate me. Yeah. No, to humiliate me. And Julie. And Julie. At takutin nila yung involved sa akin in one way or the other. And takutin nila lahat ng mga kasama natin. Bakit hindi kami nagbi-blink, Doc Lorraine? Again, I would credit that to my wife. Siya yung matibay dyan. That's true. Siya yung nagsasalita. And I respect her position kasi kung siguro siya lang, kung ako lang,
hindi ko alam. Baka siguro sabihin ko, sige, truce muna, no? Truce tayo, and yung huwag nyo na tirahin yung pamilya ko. But ayaw ng wife ko eh. No? Sabi niya, Kung you have to Mike, do what you have to do. Kung Mike, pare-pareho tayo dito, we credit our spouses. Yes. Kasi silang gang, asawa niya, asawa ko, ganun din, no, go. Kung ano yung pinaglalaban mo, pinaglalaban nating lahat dito, buong pamilya, walang umaatras dito. And in fact, nung na-detain kami ni Eric, no, I told my children already, nag-usap kami noon, no, na anything can happen. Anything. This is Marcos. Marcos murders. Diba? Na pumapatay ng tao yan. I'm ready. I said, are you ready? And then they said yes. So I like it. I love it that I saw very clearly my husband and my children na walang pagkakaiba. So, and that's why I was talking to Julie early today and I was so inspired by her answers. So, in silangging, ganun din, di ba, Eric, no? Kapag pagkasama mo, bit-bit mo silang lahat eh, di ba? No? Pag medyo may natatakot, medyo mahirap, no? Yeah. Congressman Mike, Mhm. final na namin ito na pagtanong sa'yo kasi dapat maalala ni Matibag at alam ko maalala mo ito, Ma'am Lorraine and Congressman Mike, ganitong ginawa ng FBI sa panahon ni Joe Biden. Nilulusob ang mga simbahan, walang warrant, kinukumpiska ang mga properties, hinaharas pati simbahan, including ang KOJC, more than 300 churches. Ngayon, bumalik si Trump. Lahat ng ginawa nila, pati ang Attorney General's Office, binalasa. At ngayon, pinapanagot sila. At malamang sa malamang doon patungo yan. Ang pattern Sure na yun. Matibag. Yeah. Sigurado yun. Sigurado yun, Congressman Mike. And I Tignan believe... yun, di ba, Eric, si Kong Mike, no? Tignan mo na lang si Martin Romualdez. Tignan nyo na lang yan. Yeah. Tama si Digong. Sabi niya lahat may hangganan, no? There will be a day of reckoning for everyone. Melvin Matibag, okay? Yes, and that brings us to your last message and your paninindigan dito, Congressman Mike, kasi alam namin na madidismiss ito. Hindi kami mga abogado, pero we have basic understanding and grasp of the operations of law. Klarong-klaro at hindi bobo, at hindi tanga, at hindi duwag ang mga taga-Department of Justice. At alam natin na ito ay makikita nila at babalansihin nila ito sa tama at makatotohanan ayon sa batas, hindi sa pambabraso at kabulastugan na uri ng pagpapatupad kunwari ng batas. Your final message to this challenge that goes beyond you and your family, and this is a challenge now that must be understood by the people. Go ahead po, Congressman Mike. Una sa lahat ka, Eric, Doc Lorraine, nagpapasalamat ako sa inyo kasi kung wala kayo na mga kasama natin sa pakikibaka, sa paninindigan, mahirap. No? Mahirap magsalita dito sa gitna ng sitwasyon na kung tahimik ka, may maleta ka pa nga eh. Kung tahimik ka, masagana yung sitwasyon mo sa buhay. Pero lahat tayo, hindi na tayo makapayag dun sa nangyayari eh. Naniniwala ko na marami ng Pilipino at nakakita naman natin to sa mga lumalabas sa social media, sa mga survey, nagalit talaga dun sa nakawan. And ito rin yung ating pananaw eh. Ito rin yung ating paninindigan na umabot na tayo sa punto na talamak na masyado yung nangyari sa ating bansa. Na bukod dun sa nakawan, nung magsalita na yung mga tao, ginigipit na. Pinapatahimik, ginigipit, kinukulong, kinakasuhan. At ito yung sa atin ngayon. Tayong tatlo. May mga kaso tayo, tuloy-tuloy ang pagkaso nila sa atin. And nagpapasalamat na lang ako yung suporta ng ating mga pamilya, kanya-kanyang pamilya, at suporta ng ating mga kaibigan. Yung mga kaibigan natin kayo na nandito sa laban. Ang mensahe ko lang ho sa administrasyon, particularly kay Attorney Melvin Matibag at tingin ko malinaw naman niya kay Doc Lorraine, kay Ka Eric, ang politika may hangganan. Yung paggamit mo at pang-aabuso may hangganan. Pagka yan ay hindi mo ginamit ng tama ang iyong posisyon, babalik yan sa'yo. Babalikan ka ng mga ginipit mo, ng mga pinahirapan mo. Sana wag siyang umabot sa gano'n. Sana may magkaroon ng pagbabago, pero yan talaga yung mga nangyayari. Pangalawa, sa ating po mga kababayan, ako po ay patuloy na nananawagan sa ating lahat na magkaisa po tayo, kumilos po tayo. Hindi na po para sa atin, hindi po para sa ngayon, pero sa kinabukasan ng ating mga anak. Pagka po yung pondo ninakaw sa PhilHealth, baka ho balang araw walang pang-ospital yung mga anak natin, yung apo natin. Yung pagka po yung pondo kinuha sa subway,
Eh, imbis na po parang Hong Kong, Japan tayo, si Ma'am Lorraine nasa Japan, madali, bumiyahe, ang hirap dahil yung pondo ninakaw. Pagka ho yung pondo hindi natin inalagaan, pagka umulan ng malakas, akala natin may flood control, malulunod tayo at nabaha tayo. At ngayon may krisis, na sana gamitin yung pondo para sa langis, sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, wala ho tayong pondo. At patuloy tayong nahihirapan dahil nga yung pondo ninakaw, imbis na tulungan tayo. Natatawa ako, Dok Lorin, ka Eric May kausap lang ako na isang tao nung isang araw. Sabi ko, totoo ba na nung panahon ng COVID, mas maayos pa kaysa ngayon? Alam mo, sinagot niya ako, sabi niya, opo. At least nung panahon ng COVID, nilalalayan kami ng gobyerno at yung bilihin, Yeah. kaya namin. Ngayon sabi niya, wala nang alala yung gobyerno, yung bilihin pa ho tumaas na tumaas, parang walang pakialam sa amin. True. So, yun po, Doc Lorraine, ka Eric, maraming salamat sa